Susan, napag-usapan natin kasamang ating mga suki ang usaping e-vehicles. Yeah, mainit na diskusyon nga yan, Kuya Kim, kung dapat na nga bang iparehistro ang mga sasakyan yan dahil madalas makikita mo na rin sa mga pangunahing kalsada yan. Hangad natin ang maging ligtas sa kalsada pero magsisimula ito sa responsableng pagmamaneho. Yan ang aking kwentong dapat alam mo. Mabilis ang pagtakbo ng truck ng bumbero sa Maynila para rumesponde sa sunog. Tila nakikipagpatintero sa masisikip na kalsada at sa mga kasabay nitong sasakyan. Pero kahit na nakakarindi ang sirena ng truck, biglang sumulpot at pumagitna ang isang e-trike. Kumaway pa ang driver na sumisenya sa mga bumbero. Ang truck ng bumbero walang nagawa kundi pabagalin ang takbo nito. Sa panahon kung saan dumarami ang gumagamit ng electric na sasakyan, sari-saring bersyon na rito ang naglalabasan. Ano nga ba ang limitasyon nito pagdating sa kalsada? Kwento ni Arnel, ang fire volunteer na nakakuha ng tila pagharang ng e-trike. Hindi lang daw isang beses nangyari ito kapag rumiresponde sila sa sunog. Yung pagharang niya na yon, medyo delay din sa amin eh. Nakakaabala sila lalo na yung mga e-bike, mga motor, yung ibang sasakyan, yung iba gumigitna pa, yung iba parang wala sila naririnig. Mabuti na lang at hindi ito nagdulot ng mas malaking disgrasya dahil sa pagkaantala sa kanilang pagresponde. As much possible po, dapat mas mabilis kami makarating eh. Kaya iniiwasan namin yung mga hassle sa daan. Kaya kailangan yung open yung dadaanan namin hanggat maaari. Kasi maraming bahay kaming kailangan na iligtas tsaka buhay. Para kay Arnel, panahon na raw para higpitan ang regulasyon sa e-vehicles. Kahit magkaroon na lang sila ng seminar para aware sila kung anong mga makakasalamuha nila sa daan. Pag nasa daan ka, syempre, yung disgrasya hindi natin masasabi. Mapa 2 wheels, 3 wheels at maging 4 wheels. Nagsulputan ng iba't ibang bersyon ng electric vehicles. Sa Marikina City, may e-bike na astigin kung titignan. Lakas maka bad boy. Ito ang mala vintage na itsura ng e-bike na binibenta ni Martin Arrojado. Kung titignan mo siya, para talaga siyang motor sa malayo. Dual purpose siya, pwede mo siyang i-bike ng regular, then pwede mo rin siyang i-throttle gaya ng e-bike. So para na siyang motorcycle. Kaya daw umabot ng 7 oras sa takbo nito kapag full charge o may layo na hanggang 70 kilometro. 45 kilometers per hour naman ang maximum speed na kaya nitong takbuhin. Usually mga clients namin is meron rin sila mga kotse, then ang nagsiswitch na sila sa e-bike. Pwede mo siyang i-park sa bike rack, pwede siyang umakyat sa mga uphill, sa mga patag, pwede siya sa mga malulubak. Ang e-bike na ito nagkakalaga ng higit 50,000 pesos. Kung gusto naman ng e-vehicle na pwedeng pampamilya, perfect daw ang sasakyang ito. Ang cute lang niya kasi maliit lang siya. Para na siya talagang mini car. Itong mini car natin kasi meron siyang salamin, meron na siyang angkasan sa likod na mas komportable kayo. Yung tapakan lang niya is parang sa automatic lang na kotse. Kumpara sa regular na e-trikes, mas maluwag ang espasyo ng e-car sa loob. Makakatakbo raw ito ng 35 to 40 kilometers per hour. Tinatagal ng charging niya is 8 to 10 hours po yung maximum natin. Mas marami siyang makakarga, marami siyang masasakay. Ang presyo nito mula 220 hanggang 250,000 pesos. E-vehicles na raw ang susunod na pupuno sa mga kalsada. Pero nakakasabay din ba ang mga pulisya natin sa mga sasakyang ito? Sa kasalukuyang administrative order na 2021-039 ng LTO, nahati sa iba't ibang kategoryang e-vehicles. Kapag nasa 50 kilometers per hour pababa ang kayang takbuhin ng two-wheeled na sasakyan, hindi raw ito kailangan iparehistro at hindi kailangan ng lisensya na nagmamaneho. Ang e-bikes dapat sa designated bike lanes bumabiyahe. Kung 3 o 4 na ang gulong ng e-vehicle at kaya tumakbo ng nasa 26 kilometers per hour pataas, required na ang lisensya at registration dito. Ang e-bikes hindi rin nakakatakbo sa mga aksidente. Sa tala ng MMDA, nasa 556 ang road accidents na dulot ng e-bike sa NCR noong isang taon. Pinag-aaralan pa raw ng LTO ang planong pagpaparehistro at limitasyon sa pagpapatakbo ng e-bike sa kalsada. Going electric na talaga maging ang ating transportasyon. Pero tandaan natin, hindi lang tayo ang gumagamit ng kalsada. Kaya mapa e-vehicle man o gas ang sasakyan mo, maging responsable sa magmamaneho.